Nagsimula ang kwento sa isang magulong eksena sa lungsod ng Tongzhou. Nagkukumpulan ang mga tao para tingnan ang isang anunsyo. Si Li Qinghe ikakasal na. Ang pamilyang Qin, na may dalawang general pandigma, ay namatay lahat dahil sa pagpasok sa Great Wilderness. Maging si Qin Yu, na may pinakamataas na talento sa espada sa buong lungsod ng Tongzhou, ay isa na ngayong baldado. Isang buwan pa lang ang lumipas, hindi inaasahang ang babaeng ito ay nagmamadali ng makahanap ng iba. Si Young Master Zhao Dian ay mula sa Immortal Clan, sino ba namang hindi magnanais na mapangasawa siya? Nabalitaan pa na bibisita raw silang dalawa mismo sa pamilyang Qin ngayon para kay Qin Yu. Napakabuti at makatarungan daw, talagang kahanga-hanga. Lumipat ang eksena sa loob ng mansyon ng pamilyang Qin. Si Qin Yu ay nakahiga sa kama, hirap ng huminga. Qin Yu, mula pagkabata, ikaw ang ipinagmamalaki ng lungsod ng Tongzhou. Sa edad na 3, naabot mo ang great perfection ng bone tempering. Sa 9 na taon, umakyat ka sa Haoshan Great Perfection. Sa 13 taon, Xianshan Great Perfection, isang hakbang na lang patungo sa Divine Ability Realm. Ngunit ngayon, tingnan mo ang itsura mo. Bali-bali ang mga ugat at litid sa buong katawan, wasak ang iyong divine sense, isa ka ng inutil. Samantalang ako, si Zhao Dian, ay naging isang dakilang bayani. Mag-isa akong pumasok sa Great Wilderness para iligtas kayo. At ngayon, naghahanda na akong pakasalan ang iyong fiancé. Haha! Ako, si Li Qinghe, ay may dugo ng royal family. May utang na loob ang pamilyang Qin sa royal family, kaya napilitan lamang si ama na ipangako ako kay Qin Yu. Sa pagkakataong ito, sa kaunting tuso lamang, napabagsak sina Qin Zhan at Qin Heng. Maging itong si Qin Yu, sa isang gabi lamang, ay naging basura na rin. Ako, si Li Qinghe, ay itinakda para sa mas malawak na landas. Haha! Young Master Zhao, ikaw ay mula sa Immortal Clan, kasama ko, tunay tayong bagay, itinakda ng langit. Pagkatapos ay mayabang na umalis ang dalawa. Makalipas ang ilang sandali, biglang may isang gintong liwanag na bumalot sa katawan ni Qin Yu. Nais mo bang mabuhay muli? Isang boses ang umalingaw sa kamalayan ni Qin Yu. Pagkatapos ay sunod-sunod na imahe ng mga sinaunang divine beasts at fierce beasts ang lumitaw na nakapalibot. Ipakita mo ang kahit kaunting pagpupursigi mo, Qin Yu. Bigla siyang napabangon. Ito, anong nangyari? Nakabalik ako. Ngunit bakit ako bumalik sa kasalukuyan? Kung sana mas maaga lang ng kaunti, hindi sana namatay si ama at si lolo. Li Qinghe, Zhao Dian, kayong dalawang aso. Sa nakaraang buhay, nagplano kayo laban sa pamilyang Qin. Pinatay ninyo si ama at si lolo. Ginawa ninyo akong lumpo. Pagkatapos ay nagsagawa kayo ng kasal para lalong mawala ng dangal ang pamilyang Qin. Ngunit ito rin ang oras na nagising ako noon. Tama. Ito ang simula. Sa isang pagbabalik-tanaw sa kanyang nakaraang buhay, pagkagising ko, agad akong tumakbo patungo sa kasal nila para kumprontahin sila. Hindi ko inaasahan na hinamak ako ni Zhao Dian sa harap ng lahat. Pagkatapos, puno ng sugat, itinapon nila ako sa Great Wilderness. Doon, nailigtas ako ni Li Qingjiao, ang nakababatang kapatid ni Li Qinghe. Maingat niya akong inalagaan ng matagal. 10 taon ang lumipas, nakatagpo ako ng isang malaking pagkakataon sa Great Wilderness, nagkamit ng inheritance, at bumalik. Ngunit hindi ko inaasahan, sa panahon ng aking paglilinang, hinanap siya ni Li Qinghe at pinahirapan hanggang mamatay. Desperado akong nagpasya na ipaghiganti si Qingjiao. Nag-iisa akong pumunta sa kabisera. Ngunit sa daan, nalaman kong naghiwalay na pala sina Li Qinghe at Zhao Dian. Kaya't pumasok ulit ako sa landas ng paglilinang. Matapos maging supreme, hinanap ko sina Li Qinghe at Zhao Dian para patayin. Si Li Qinghe noon ay naging empress na ng buong kontinente, habang si Zhao Dian ay naging pinuno na ng Immortal Clan. Nagsanib puwersa silang dalawa laban sa akin. Nagsimula kami ng labanang buhay at kamatayan sa Great Wilderness. Sa huli, natalo ako. Napalibutan, walang matatakbuhan, pinasabog ko na lamang ang aking sarili. Ngunit sa buhay na ito, pagbabayarin ko kayo. Ito ang opportunity na nakuha ko sa Great Wilderness, ang Heavenly Desolation Scripture. Nakatago dito ang 108 na sinaunang fierce beasts at 72 na sinaunang divine beasts. Sa kasalukuyan kong estado, kaya ko nang direktang tawagin ang isa sa kanila. Lumitaw ka, Yazi. Isang imahe ng isang kulay ube na fierce beast na may malalaking sungay ang lumitaw. Ang Yazi Beast, matibay ang buto at laman, walang katapat sa parehong antas, maaaring maging cultivation basiko para buksan ang Divine Ability Realm. Li Qinghe, Zhao Dian, maghanda kayong tanggapin ang aking puot. Biglang may mga yabag at isang lalaki ang pumasok. Qin Yu, gising ka na pala? Nagulat siya.
Si Qin Chuan, isang elder ng pamilyang Qin. Karaniwan siyang parang kapatid ng aking ama. Ngunit hindi ko inaasahan na palihim siyang nakipag-ugnayan kay Li Qinghe. Nagplano para papuntahin kami sa Great Wilderness, at pagkatapos ay dinala ang mga tauhan ni Zhao Dian para patayin ang lahat ng tagapamilyang Qin. Sinuri niya ako ng tingin, saka nakahinga ng maluwag. Mabuti na lang at naputol na ang mga meridian niya, isa na siyang basura ngayon. Ha ha ha! Mula sa pagiging mataas, biglang naging basura, masakit ang pakiramdam, di ba? Ha ha! Kahit na maging basura ako, hindi isang aso ni Zhao Dian na tulad mo ang dapat magsalita. Sagot ni Qin Yu. Manahimik ka. Kayo ang pumilit sa akin. Kapag patay na kayong lahat, ang pamilyang Qin na ito ay magiging akin na, kay Qin Chuan. Itinaas niya ang kanyang kamao, handang sumugod para patayin si Qin Yu. Ngayon, ihahatid kita sa impyerno. Tandaan mong sabihin kay Qin Heng na ang pumatay sa kanya ay si Qin Chuan. Ngunit bago pa siya makakilos, mabilis na lumapit si Qin Yu, sinakal siya at ibinagsak sa sahig. Ang kapalaran ng isang traidor ay isa lang, kamatayan. Isang lagutok. Patay na siya. Susunod, oras na para umalis. Kayong dalawang aso, darating na ako. Isinuot ni Qin Yu ang kanyang damit at lumabas. Lumipat ang eksena sa kabisera ng Divine Sword Dynasty. Sa oras na ito, abala ang lahat sa paghahanda para sa kasal ng prinsesa. Kapatid, alam mo ba? Ang Prince Consort ay mula sa Immortal Clan. Immortal Clan? Iyon ay isang nakakatakot na existence. Sino ang mga ngahas na galawin ang malaking punong iyon? Nag-uusap ang dalawang gwardiya. Tumahimik kayo. Ang Prince Consort ba ay isang taong maaari ninyong pag-usapan? Magbantay kayo ng maayos. Sigaw ng supervisor. Sa loob ng palasyo. Prinsesa, oras na po. Pakiusap na tumuloy na kayo sa Imperial City. Sige, tara na. Prinsesa, Prince Consort, narito na. Ama, Hari. Nagbigay pugay ang dalawa. Ito ang hari ng Divine Sword Dynasty, si Li Jianye. Zhao Dian, ipinagkakatiwala ko sa iyo ang kalahati ng buhay ni Qinghe. Dapat mo siyang alagaan ng mabuti. Opo, kamahalan. Ako, si Zhao Dian, sa buong buhay ko, hindi ko siya pababayaan. Bigla, isang mahabang sibat ang lumipad at sumira sa tarangkahan ng lungsod. Ngayon ang masayang araw ng ating royal family. Sino ang nangangahas na gumawa ng gulo? Galit na sigaw ng hari. Ikaw si Qin Yu. Hindi katakataka ang lakas ng Yazi. Kahit na nasa unang antas pa lamang ako ng Divine Ability Realm, ang aking cultivation ay ilang beses nang mas malakas kaysa dati. Sa nakaraang buhay, hanggang sa mamatay ako, hindi ko pa rin ganap na na-unlock ang Desolate Beast. Hindi ko alam kung gaano kalakas ang magiging kapangyarihan nito kung mabubuksan ko ito sa buhay na ito. Ito. Qin Yu. Ang iyong cultivation. Nagpakita ng takot si Zhao Dian. Impossible. Malinaw na nasira na ng tuluyan ang kanyang mga meridian, naging isa na siyang basura. Paanong nangyari ito? Si Qin Yu, hawak ang mahabang sibat, ay matapang na pumasok. Itong si Zhao Dian, bagamat mula sa Immortal Clan, ay hindi mapagkakatiwalaan ang mga kilos. Ang cultivation ni Qin Yu ay halatang mas malakas na kaysa dati. Lihim na nag-isip ang matanda sa kangumiti. Haha! Si Yu pala. Hindi kita inimbitahan ngayon dahil gusto kitang pagpahingahin sa bahay. Pero mukhang magaling ka na pala. Itigil mo na ang pagkukunwari mo. Noong taong iyon, kung hindi ka iniligtas ng aking ama, matagal ka nang naging multo. Paano ka pa makakatayo rito? Ang sibat ngayon ay nakatutok na sa liig ni Li Jianye. Ang pamilyang Qin ko, dahil sa iyo, ay dumanas ng maraming paghihirap. Ngunit ikaw, paano mo trinato ang pamilyang Qin? Si Zhao Dian at Li Qinghe ay nagsabuatan para planuhin ang pagpatay sa aking ama at lolo sa Great Wilderness. Ang galit na ito ay hindi mapapatawad. Nang marinig ang mga salitang ito, ang mga taong naroroon ay labis na nagulat at nagbulungan. Tumahimik ka, Qin Yu. Sumabat si Zhao Dian. Minamaliit lang kita kaya hindi kita pinatay noon. Hindi ko inaasahan na peke pala ang mga sugat mo. Pero kahit na may natitira ka pang cultivation, sa pamamagitan lamang ng Divine Ability Realm Level 1, mangangahas ka pa ring maging arogante. Kung subukan mo. Parehong nasa Divine Ability Realm Level 1 sina Zhao Dian at Qin Yu, ngunit si Zhao Dian ay may dugo ng Immortal Clan. Si Qin Yu, anuman ang mangyari, ay hindi niya katapat. Zhao Dian, huwag mong masyadong saktan. Si Qin Yu, kung tutuusin, ay mula sa pamilyang Qin na may malaking nagawa para sa ating dynasty. Alisin ang kanyang cultivation at bigyan ng maliit na parusa bilang babala ay sapat na.
Naiintindihan ko, kamahalan. Agad na ginamit ni Zhao Dian ang kanyang spirit energy at inilabas ang first stage immortal artifact, ang Green Flame Sword. Immortal artifact. Iyon ay isang immortal artifact. Labis na nagulat ang mga opisyal. Si Zhao Dian, hindi katakatakang mula sa Immortal Clan. Sa pamamagitan lamang ng Green Flame Sword na iyon, malamang ay hindi na mapipigilan si Qin Yu. Qin Yu. Ang espadang ito ay pamana ng aming pamilya, isang first stage immortal artifact. Kung susuko ka ngayon, may oras pa. Haha! Gagamitin ko itong War God Spear ng aking pamilyang Qin. Kahit na ito'y 6th stage mortal grade lamang, nakainom na ito ng dugo ng libu-libong kaaway at nakapatay ng libu-libong kaluluwa. Tama na ang satsat. Mortal grade lang naman yan. Qin Yu, tanggapin mo ang atake ko. Itinaas niya ang espada at sumugod. Sakto sa oras. Yazi Image, magpakita ka. Agad na lumitaw ang isang napakalaking fierce beast na nababalot ng aura ng kamatayan. Wasakin mo para sa akin. Ang sibat ay sumugod para wasakin ang kanyang depensa. Ano? Gulat na tumalon si Zhao Dian para umiwas. Ngunit hindi. Ang sibat, kasama ang lakas ng Yazi, ay nagbago ng direksyon at hinabol si Zhao Dian. Qin Yu. Nangangahas kang maliitin ako. Itinaas ni Zhao Dian ang espada para sumalag. Bang! Isang malakas na tunog. Ang kanyang depensa ay nawasak at ang espada ay nabali sa dalawa. Impossible. Paanong ang isang mortal na tulad mo ay nakawasak sa aking immortal artifact? Ang sibat ay nagpatuloy sa pagsugod at tumusok diretso sa kanyang dibdib, ipinako siya sa lupa. Aano? Ang lahat ng nakasaksi ay labis na natakot. Paano siya naging ganoon kalakas? Impossible. Impossible. Sa mga sandaling ito, si Li Qinghe ay labis nang natataranta at sumigaw kay Zhao Dian. Zhao Dian, tumayo ka dyan. Hindi kita papayagang matalo ng Qin Yu na iyan. Ikaw ay mula sa Immortal Clan. Ito ba ang prince consort na ipinagmamalaki ng inyong royal family? Isang atake lang, hindi nakayanan. Mahina na nga, lumalaban pa. Malamig na binunot ni Qin Yu ang sibat. Ang sandata mo ay nakawasak ng aking immortal artifact, tiyak na hindi iyan mortal grade. Hindi ko inaasahan na ang pamilyang Qin ninyo ay nangahas na magtago ng immortal artifact para sa sarili. Ang War God Spear ay ginawa mula sa dugo at pawis ng aking pamilyang Qin, hindi tulad ng basurang espada ng pamilya mo. Isa pang divine ability ng Yazi ay ang pagsanib sa sandata. Ang mga sandata ay karaniwang nahahati sa dalawang antas, mortal grade at immortal grade. Ang War God Spear ngayon ay may kapangyarihan na katumbas ng hindi bababa sa second stage immortal artifact. Ang pamilyang Qin nangahas na magtago ng immortal artifact. Impossible. Bawat kilos ng pamilyang Qin ay nasa ilalim ng aking pagmamasid. Siguro ito ang opportunity na nakuha niya sa Great Wilderness. Patuloy kong aabangan kung anong gagawin ng batang ito. Saka siya lumingon kay Zhao Dian. Zhao Dian, isang Qin Yu lang hindi mo matalo. Mukhang nagkamali ako sa pagpapakasal ng aking anak sa iyo. Hindi kamahalan. Ako ang dapat mamatay. Ginamit niya ang kanyang spirit energy para buksan ang ikatlong mata sa kanyang noo. Qin Yu, minamaliit mo ako. Ngunit dapat mong malaman na ako ay mula sa Immortal Clan. Ang isang hamak na mortal na tulad mo ay hinding-hindi ko katapat. Galit siyang sumugod. Ngunit sa isang magaang suntok lamang ni Qin Yu, napasubsob siya sa lupa. Zhao Dian, pinatay mo ang aking lolo at ama. Ngayon, pagbabayarin kita ng dugo sa dugo. Itinaas ni Qin Yu ang War God Spear. Sa sandaling malapit ng kunin ng sibat ang kanyang buhay, isang tao ang lumitaw at tinabig si Qin Yu palayo. Ngunit nagawa pa ring putulin ni Qin Yu ang isang braso ni Zhao Dian. Ang lakas ng taong ito ay kakilakilabot. Siya! Natakot ng bahagya si Qin Yu. Qin Yu! May kakayahan ka nga. Nangangahas kang gumawa ng gulo sa Imperial City. Ang taong ito ay ang pinuno ng Imperial Guards, si Bai Wudi. Si Bai Wudi ay personal na bantay ni Li Jianye, bihasa sa martial arts, kasalukuyang nasa Divine Ability Realm Level 2. Uncle Bai, patayin mo siya. Si Qin Yu ay hindi sumusunod sa patakaran, arogante, at nanakit sa mga opisyal ng royal family. Ang krimeng ito ay nararapat na parusahan ng kamatayan. Ngunit dahil sa mga nagawa ng pamilyang Qin, Bai Wudi, putulin mo ang kanyang mga paa at kamay at alisin ang kanyang cultivation. Opo. Agad siyang sumugod sa napakabilis na paraan at sinuntok si Qin Yu papalayo. Sa isang iglap, lumitaw siya sa tabi ni Qin Yu, ang kanyang mga palad ay puno ng spirit energy, sinusubukang hawakan ang mga braso ni Qin Yu para kontrolin siya.
Ngunit labis siyang nagulat nang makita niyang lumitaw ang Yazi. Sinamantala ni Kinyu ang pagkakataon, hinawakan ang dalawang braso ni Bai Wudi, ginamit ang lakas ng Yazi, at malakas na hinila na naging sanhi ng pagkaputol ng dalawang braso nito. Bumulwak ang dugo. Susunod ka na, Li Jianhe. Magaling! Magaling! Kinyu! Mukhang nakalimutan mo na ang lakas ng royal family. Agad na napalibutan si Kinyu ng mga sundalong nakagintong baluti. Sa kabila ng pagkakakulong, si Kinyu ay napakakampante. Ito ba ang tinatawag mong lakas ng royal family? Li Jianhe, mukhang minamaliit mo rin ang lakas ng aking pamilyang Qin. Agad na sumugod ang binata, kaliwat kanan, sunod-sunod na bumagsak ang mga sundalong nakagintong baluti. Pagkatapos ay dumiretso si Kinyu at sinakal si Li Jianhe. Ama! Labis na natakot si Li Qinghe. Kamahalan! Sumugod ang mga sundalo ngunit hindi nangahas gumalaw. Kinyu, pag-isipan mong mabuti. Ang mga nakapaligid ay mga Divine Guards, lahat nasa Divine Ability Realm Level 2. Kahit mapatay mo ako, hindi ka na makakaalis dito ng buhay. Hindi mo na kailangang alalahanin yan. Mamatay ka na, matandang aso. Hinigpitan ni Kinyu ang kanyang hawak. Bigla, isang sinag ng gintong liwanag ang bumaba mula sa langit. Ang bigat ng presensyang ito ay napakalakas. Medyo nagulat si Kinyu. Kinyu! Ang mapapatawad ay patawarin na. Peak Divine Ability Realm. Naguluhan si Kinyu. Ako ang commander ng Immortal Clan, si Zhao Huan. Ang Immortal Clan at ang Royal Family ay may matagal ng ugnayan. Kinyu, maaari mo bang bigyan ako ng mukha at patawarin ang kanyang buhay? Patayin mo siya, second uncle. Sigaw ni Zhao Dian. Haha! Kinyu, hindi mo ako mapapatay ngayon. Mayabang nasabi ni Li Jianhe. Kinyu, sa mga nagdaang panahon, palaging inaalagaan ng Immortal Clan ang human race. Ang ginawa mo ngayon, mapapatawad ko. Hindi kita pahihirapan. Bitawan mo lang siya. At ikaw, Zhao Dian, bilang mula sa Immortal Clan, gumawa ka ng ganitong bagay. Pag-uwi mo, may parusa ka mula sa pamilya. Li Jianhe, kayon, bigyan mo ako ng mukha. Ang ginawa ni Kinyu laban sa inyong royal family, huwag na nating pag-usapan pa. Ano sa tingin mo? Sige, susunod ako sa ayos ng immortal. Kinyu, bitawan mo siya. Agad niyang binuksan ang kanyang ikatlong mata. Isang napakalakas na pressure ang bumagsak kay Kinyu. Ito ba ang pressure ng Divine Ability Realm Level Siyam? Naguluhan si Kinyu. Ngunit sa pamamagitan lamang ng pressure, hindi mo ako makokontrol. Ginamit ni Kinyu ang kanyang spirit energy at winasak ang pressure ni Zhao Huan na labis na ikinagulat nito. Ano? Divine Ability Realm Level 1, nawasak ang aking pressure. Kung humingi na ng tawad ang immortal para sa kanya kung gayon. Isang lagutok ang umalinggaw-ngaw. Agad na namatay si Li Jianhe. Ama! Umiyak si Li Qinghe. Pinatay niya ang hari. Natakot ang mga opisyal. Ang mukha ni Zhao Huan ngayon ay napakasama. Ang batang ito ay talagang nakakuha ng malaking opportunity sa Great Wilderness. Ibalik ninyo ang hari sa inyo. Tanggapin ninyo. Inihagis ni Kinyu si Li Jianhe patungo kay Zhao Huan at mabilis na tumakas ang binata. Ang agwat ng lakas namin ay masyadong malaki. Kung mananatili ako, baka mahirapan akong makatakas. Paalam muna. Magkikita tayong muli. Kinyu, talaga bang iniisip mong makakatakas ka sa aking mga kamay? Talagang hindi mo alam ang iyong limitasyon. Isang napakalakas na pressure ang lumabas at pumigil kay Kinyu sa lupa. Ang pressure na ito ay hindi bababa sa 10 beses na mas malakas kaysa kanina. Nakakainis talaga ang taong ito. Yazi, magpakita ka para sa akin. Ginamit ng binata ang lakas ng Yazi at madaling nakatayo. Pagkatapos ay dumiretso siya patungo kay Zhao Dian. Ngunit ito ay isang maliit na daya lamang para ilihis ang atensyon ni Zhao Huan at mabilis siyang tumakas. Kinyu, sinabi ko na sa iyo, hindi ka makakatakas. Huwag ka nang mag-aksaya ng lakas. Sa mga oras na ito, si Zhao Dian ay malubhang nasugatan. Kung hahabulin mo ako, tiyak na mamamatay siya. Alin ang mas mahalaga, naniniwala akong alam mo ang sagot. Second uncle, tulong. Tulungan mo ako. Kinyu. Kung gayon, bibigyan kita ng daan para mabuhay sa pagkakataong ito. Lumapit siya para gamutin si Zhao Dian. Second uncle. Ang galit na ito ay dapat ipaghiganti. Kung hindi ako makakakain ng maayos, hindi makakatulog ng mahimbing. Huwag kang mag-alala, tutulungan kitang maghiganti. Pagkatapos ay lumapit siya kay Li Qinghe. Ang iyong ama ay pumanaw na.
Mula ngayon, dapat mong tulungan ng mabuti ang iyong asawa. Naiintindihan mo ba? Opo. Mga mamamayan ng Divine Sword Dynasty, makinig kayo. Ngayon, ang inyong hari ay patay na. Kaya't ang Divine Sword Dynasty ay pansamantalang nasa ilalim ng pamamahala ng aking Immortal Clan. Lahat, gamitin ang buong lakas para tugisin si Kinyu. Dapat siyang mahuling buhay. Naintindihan niyo ba? Prinsesa, ano po ang dapat naming gawin ngayon? Naguguluhang tanong ng isang sundalong nakagintong baluti. Lahat, sumunod sa utos ng Immortal. Lumipat ang eksena kay Kinyu. Sa mga oras na ito, tumatakas pa rin ang binata. Pinatay ko si Lee Jae-he. Sa mga susunod na araw, tiyak na hahabulin ako kahit saan. Hindi na ako maaaring manatili pa sa Divine Sword Dynasty na ito. Makalipas ang ilang sandali, ang utos na tugisin si Kinyu ay umaalingaw kahit saan. Si Kinyu, may masamang ugali, napakasama, pinaslang si Haring Lee Jae-he. Sino mang makakahuli kay Kinyu ay gagantimpalaan ng titulong Marquis of 10,000 households at lupain ng isang buong lungsod. Bumalik tayo kay Kinyu. Sa mga oras na ito, nakisabay na ang binata sa isang karwahe, patungong Tianhe Dynasty. Naglabas ng utos ang Divine Sword Dynasty na tugisin ako. Sa ngayon, tanging pag-alis sa Divine Sword Dynasty at pagpunta sa Tianhe Dynasty ang magagawa ko. Ang Divine Sword Dynasty ay may daan-daang lungsod, ngunit isa lamang maliit na kaharian. Samantalang ang Tianhe Dynasty ay maihigit sa 1,000 lungsod, kung saan may mga malalakas na sekta at hindi mabilang na mga pamilya. Kung ikukumpara ang Divine Sword Dynasty dito, para lang itong asin na inihagi sa dagat. Nang makita ang estrangherong binata na nakaupo sa karwahe, agad na nag-react ang apo ng matanda. Lolo, bakit ninyo pinasakay ang rogue cultivator na ito? Tingnan ninyo ang itsura niya. Mukhang hindi mabuting tao. Xiao Yu, bagamat ang taong ito ay isang rogue cultivator, ang kanyang katawan at buto ay napakahusay, maaari siyang ituring na isang mabuting katulong. Ang pagpunta natin sa Tianhe Dynasty sa pagkakataong ito ay puno ng panganib. Ang pagkakaroon ng dagdag na malakas na kasama ay nangangahulugan ng dagdag na seguridad. Lolo, kayo ang Zenan Wang ng Tianhe Dynasty. Sino ang mangangahas na bantaan ang ating kaligtasan? Hindi niya inaasahan na siya pala ang Zenan Wang. Labis na nagulat si Kinyu. Ang Zenan Wang ng Tianhe Dynasty, nagbabantay sa hangganan para pigilan ang Demon Clan, matigas ang buto na parang bakal, tunay na isang dakilang bayani ng human race. Nakakalungkot, sa hinaharap, dahil sa tulong ng Immortal Clan, natalo ng Divine Sword Dynasty ang Tianhe Dynasty. Ang Zenan Wang ay pinatay ni Zhao Dian. Ngayon, nakita ko siya rito, tunay ngang isang magandang pagkakataon. Bakit ka ba nakatitig sa aming maglolo? Ano ang ibig sabihin niyan? Galit na sigaw ni Xiao Yu. Sa kabaligtaran, ang binata ay napakakalmado, huminga ng malalim at binaliwala siya, na lalong ikinagalit nito. Hoy! Anong klaseng ugali yan? Nakakainis ka. Sa mga sandaling iyon, sa labas, may 2 asasin na sumusunod sa kanilang karwahe. Guro, mga 100 milya pa at mararating na natin ang teritoryo ng Tianhe Dynasty. Bilisan natin. Samantalahin na maaga pa para makarating sa loob ng lungsod at maiwasan ang anumang hindi ka nais-nais na mangyari. Saka siya lumingon kay Kinyu. Nga pala, itong batang kaibigan. Ngunit bago pa siya makapagsalita, sunod-sunod na mga palaso ang bumaril at sumira sa karwahe. Sa kabutihang palad, nakatalon palabas ang lahat. Isang babae ang lumitaw. Zenan Wang, tumanggap ako ng utos na kunin ang iyong ulo. Mag-ingat! Ito ay asasin mula sa Zirenzong ng Tianhe Dynasty. Zirenzong. Ang pinakasikat na puwersa ng mga asasin sa Tianhe Dynasty. Sige, sumuko ka na lang at mamatay. Masyado namang minamaliit ng Zirenzong ang matandang ito. Sa pamamagitan lamang ng iyong sarili, mangangahas ka ng pumarito para patayin ako. Tinaas ng mga bantay ang kanilang mga espada, handang lumaban. Ngunit ang babae ay napakakalmado lamang na sumagot. Siyempre, hindi lang ako mag-isa. Dito pansamantalang nagtatapos ang unang bahagi. I-update ko ang susunod na bahagi sa lalong madaling panahon.